Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man kayo nakakapanood ng video ito. Tayo po'y muli hahango ng pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 2, mga talatang 1 hanggang 12, Ebanghelyo na babasahin sa araw ng Biyernes, Enero 12, taong 2024. Nung panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum, at kumalat ang balitang siya ay nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang iskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talus ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis, na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon at pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Tumindig ka. Mga salitang namutawi, sinabi ni Jesus sa isang paralitikong inilapit ng magkakaibigan. Tumindig ka. Marami tayong mga tiisin sa buhay na waring lumulumpo sa atin. Maaring tayo'y may mga dahilang nagpapabigat sa atin hanggang sa puntong hindi na tayo makatayo sa ating kinasasadlakan. Totoo yun. Sa dami ng ating pinagdaraan ng mga pasakit, hirap, sakripisyo, responsibilidad, pangailangan, sakit at karamdaman, ang katulad natin ay isang paralitikong nilulumpo ng lahat ng ating mga nararanasan sa buhay. Ngunit magandang pakinggan natin ang tinig na sinasabi ni Jesus sa paralitiko, na ngayon ay parang sinasabi din sa iyo at sa akin, tumindig ka, tumindig tayo. Sapagkat siyempre, ang sinumang taong nakakaranas ng iba't ibang mga suliraning mabibigat sa kanyang buhay, tila baga parang siya'y nakagupo, para siyang isang lumpo, walang kakayahang tumayo, walang kakayahang lumaban. Wala tayong mapaghugutan ng kalakasan at naiiwan tayong waring isang paralitiko sa maraming paraan. Totoo yun, di ba? Minsan, nagiging pabigat na tayo sa ating kapwa, minsan sila naman ay nagiging pabigat sa atin. O, di ba ganun lang eh. Hindi dahil sa gusto natin, ngunit dahil sa hindi na tayo makabangon sa sarili nating lakas o sa lakas ng iba. Kaya nga wala tayong mapaghugutan ng lakas para makabangon. Ngunit, anumang mabigat na pasanin, anumang tiisin, anumang kasalanan ay kayang gunawin ng habag ng Diyos. Isang bigkas lamang ni Jesus, tiyak na mananauli ang lakas upang magpatuloy tayo sa mga pakikibaka sa buhay. Ang salita ng Mesiyas ay ating muog at tanggulan. Ang bawat wika niya sa atin ay parang buhay na aagapay sa atin sa muling pagtindig at pagharap sa mas mga pinagpalang bukas
na atin pong sasalubungin. So, tumindig ka. Tumayo tayo. Pakinggan natin ang mga tinig, pakinggan natin ang mga salita ng Diyos, pakinggan natin ang tinig ng Panginoon na nagsasabing tumindig ka. At alam naman natin na ang taong paralitikong inilapit ng magkakaibigan, umuwi siyang nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat siya'y pinalakas at ibinangon ng Panginoon. Magandang araw, maraming salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Bye-bye and God bless us all.